Sa malamig na kabundukan ng Kalinga at Abra, may isang pangalan na binibigkas sa pagitan ng takot at pag-asa. Commander Balweg ang bansag sa kanya. Siya ay si Conrado Balweg. Isang dating pari na naging rebelde. Isang pinunong hinahabol ng militar, ngunit ginagalang ng buong tribo. Sa bawat putok ng baril at paghabol ng sundalo, isang panata ang lalong tumitibay. Ang panata ni Balweg na ipagtanggol ang mga katutubo. Matagal nang ipinagkakait ang kanilang lupa, karapatan, at kinabukasan. Hindi ito katang-isip. Isang gabi sa taong 1983, kinubkob ng isang unit ng militar ang maliit na kampo ng CPLA sa kabundukan ng Balbalan. Sa kabila ng pagsingit ng ulan, dumaos-dos ang mga sundalong may bit-bit na night vision at matataas na kalibreng armas. Ngunit bago pa sila makalapit, isang senyas ang ibinigay ni Balweg. 3 mabilis na sipol. Sa isang iglap sumabog ang palibot sa putukan. Gamit ang pamilyar sa terrain at disiplina ng mga mandirigmang katutubo, nakatakas si Balweg at ang kanyang grupong CPLA. Ilang ulit na siyang tinangkaang hulihin, tapusin, patahimikin. Pero sa bawat pagtatangkang ito, lalong lumalalim ang kanyang paninindigan. Hindi kami terorista, kami ang tinig ng mga tribo. At kung kailangan naming lumaban para marinig, lalaban kami. Para sa marami, siya ay isang rebelding pari at isang taksil. Pero para sa libu-libong katutubo sa Cordillera, si Conrado Balweg ay bayani, isang mandirigmang pari na mas piniling mamuhay sa gitna ng giyera kaysa manatiling bulag sa pananahimik ng simbahan. Ito ang kwento ng isang taong piniling magbuwis ng dangal at buhay para sa prinsipyo. Ito ang kwento ng isang paring lumaban gamit ang dasal, armas at paninindigan. Ito ang kwento ni Commander Conrado Balweg. Ating alamin sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Ipinanganak si Conrado Balweg noong ika-20 ng Marso 1950 sa Barangay Gawaan, Malibkong, Abra, isang malayong bayan sa Cordillera. Isang tinguyan o itneg, si Balweg ay lumaki sa piling ng simpleng pamilya na subsistence farmers. Umaasa lamang sa kaingin at tanim na palay sa gilid ng bundok. Bata pa lang, nasaksihan na niya ang matinding kahirapan at diskriminasyon sa kanilang tribo. Ayon sa kanyang nakababatang kapatid na si Cecilio Balweg, lumaki kaming hirap, pero si Conrado, iba ang puso. Mula pa noon, sinasabi na niyang gusto niyang tumulong sa mga katutubo. Para sa kanya, hindi lang dasal ang sagot, kailangan ng aksyon. Sa suporta ng mga misyonerong SVD, Society of the Divine Word, napasok si Balweg sa seminaryo ng Christ the King Mission Seminary sa Quezon City. Dito niya unti-unting nakilala ang teolohiya ng Liberation Theology, isang kilusang panrelihiyon na nagsusulong ng hustisya at pagkakapantay-pantay para sa mga api. Noong 1975, siya ay naordinahan bilang pari ng SVD. Ngunit sa halip na manatili sa simbahan, pinili niyang bumalik sa kanyang mga ugat sa Abra at sa buong Cordillera bilang isang misyonerong pari na naglilingkod sa mga katutubo. Pagbalik niya sa Abra, laking gulat niya na higit pa sa kanyang inaasahan ang pang-aapi sa mga katutubo. Inagawan ng lupa sa pilitang pinapaalis ng mga logging company at binabaliwala ng gobyerno ang kanilang karapatan. Hindi rin ligtas ang mga pari sa karahasang militar. Isinalarawan niya ang karanasan. Ang simbahan ay nagsasalita ng kapayapaan, pero paano ka mananahimik kung ang mga taong pinaglilingkuran mo ay pinapatay, pinapalayas, inaabuso? Noong 1979, habang siya ay nasa outreach mission sa isang nayon ng Kalinga, 2 leader ng tribo ang minasaker umano ng Kafgu
na protektado ng militar. Doon niya na-realize na ang simbahan ay limitado sa pagtulong kung walang radikal na pagbabago sa sistema. Sa taong 1980, pinili ni Balweg na lisanin ang priesthood at sumapi sa New People's Army, NPA. Doon siya nakilalang si Kaambo, ngunit mas popular sa bansag na Commander Balweg. Para sa marami siya ang rebeldeng pari. Isa sa pinakaimportanteng ambag ni Commander Balweg sa kasaysayan ay ang pagsisimula ng kapayapaan sa Cordillera. Noong Setyembre 13, 1986, pinangunahan niya ang historic peace talks sa pagitan ng CPLA at ng bagong administrasyon ni Pangulong Corazon Aquino. Isinagawa ang usapan sa Mount Data Hotel, Bauco, Mountain Province. Ang naturang kasunduan ay nagpatigil sa mga labanan sa rehiyon at nagtulak sa pagbuo ng Cordillera Administrative Region, CAR. Isa itong tagumpay sa kasaysayan ng katutubo. Ayon kay Atimandera William Claver, Cordilleran lawyer, hindi lang ito tagumpay ni Balweg. Tagumpay ito ng isang ideya na ang katutubo ay hindi dapat apihin. Sa gitna ng mga engkwentro sa kabundukan ng Kalinga, Apayao at Abra, unti-unting nabuo ang Cordillera People's Liberation Army, CPLA. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, taong 1984 sa gitna ng pagkadisilusyon niya sa hierarchical control ng Communist Party, tuluyang humiwalay si Balweg mula sa NPA at itinatag ang CPLA, isang armadong puwersa na nakatuon sa self-determination ng mga katutubo sa Cordillera. Sa isang panayam ni Father Rex Reyes, na nooy kapwa Cordilleran at Anglican priest, hindi lang baril ang hawak ni Commander Balweg, mayroon siyang dalang paniniwala na ang mga katutubo ay may sariling karapatan sa lupa, kultura at pamumuno. Doon kami humanga. Matapos ang Mount Data Peace Accord, si Balweg ay naging consultant sa mga programang pambansa para sa kaunlaran ng Cordillera. Noong 1993, nagsimula siyang magsilbing tagapagsalita ng mga katutubong grupo at aktibong nagsulong ng agrarian reform. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Para sa mga naiwan niyang kasama sa CPP-NPA, siya ay isang traitor. Bumalik si Balweg sa kanyang bayan at piniling mamuhay ng simple kasama ang kanyang asawa na si Carmelita Belingon Balweg, isang dating mandirigma rin ng CPLA. Nagkaroon sila ng 3 anak sa isang panayam ng kanyang panganay. Si Papa ay tahimik sa bahay, pero palaging alerto. Tinuruan niya kami ng pagmamahal sa lupa, sa tribo, sa bayan. Hindi siya perpekto, pero bayani siya sa mata namin. Noong ika-31 ng Disyembre 1999, habang nagdiriwang ng bagong taon sa kanilang bahay sa Malibkong, Abra, pinasok si Balweg ng mga armadong kalalakihan na pinaghihinala ang mga rebelding NPA. Siya ay pinagbabaril sa harap ng kanyang pamilya. Ayon sa opisyal na ulat, hindi na siya umabot sa ospital. Marami ang nalungkot, ngunit marami rin ang nanatiling kritikal. Sa kabila nito, hindi matitinag ang legasya ni Commander Balweg. Matapos ang kanyang kamatayan, ilang lokal na LGU sa Cordillera ang nagbigay ng pagkilala kay Balweg. Noong 2001, ipinangalan sa kanya ang ilang mga community halls sa Abra at Kalinga. Isinulat din ang kanyang pangalan sa mga pananaliksik hinggil sa indigenous peace building. Noong 2008, isang bantayog ang itinayo sa Bangged, Abra, bilang pagunita sa kanyang kontribusyon sa laban para sa karapatan ng katutubo. Sa isang mensahe ni Father Benjamin Aligan, SVD, na naging guro niya sa seminaryo, Conrado was always asking questions others wouldn't dare ask. He challenged not just the church, but the conscience of a nation. Sa huli, siya ay pari pa rin, isang pastol ng kanyang bayan. Ayon kay Carmelita Balweg, hindi siya rebelde para sa sarili niya.
Naging rebelde siya kasi walang ibang lumalaban para sa amin. Hanggang sa dulo, mahal niya ang Cordillera. Hindi madaling ipaliwanag ang buhay ni Conrado Balweg. Siya ay pare, rebelde, pinuno at naama. Sa mata ng ilan, siya ay isang taksil. Ngunit para sa marami sa Cordillera, siya ay simbolo ng pagkabuhay ng kanilang boses sa lipunan. Ang kanyang buhay ay paalala na ang tunay na kapayapaan ay hindi bunga ng pananahimik, kundi ng pagkilos para sa katarungan. Mula sa kabundukan ng Abra hanggang sa mga silid ng kasaysayan ng Pilipinas, ang tinig ni Commander Balweg ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa bawat isa sa kanila. So ngayon, alam mo na ha,